Well, depende yan, ano. So, we will have to look out on how the government will react with the situation developing in the Middle Eastern region, no. Kung maalagaan po ng gobyerno ang pagtaas o pagsipa po ng mga presyo ng ating sources of fuel at mamimitigate po natin o makokontrol po natin yung inflation. Kasi it's a domino effect po ito, Ma'am Jess, ano? So marami pong pwedeng maging epekto po nitong gerang to sa hindi lang po sa pagbabangos kundi po sa ating ekonomiya in general. So depende po yan kung how would the government mitigate the effects of it, no? Kung let's say for example na ito pong sinusulong ni Senator Kiko ngayon about the excise tax po. If and when this can be implemented as soon as possible, maaari pong it can dampen the effects of the war that's happening in the Middle East. Kasi yun nga, dyan nanggagaling majority po ng ang fuel natin, ang oil natin. So, ayun, yun po, Ma'am Jazz. Sir Aldo, kasi ang iba't ibang mga sektor may ginagawang alternative ways para kung paano po makatipid, like our government, di ba, meron yung pinaplano po nila na gawing 4 days yung pasok para kahit paano makatipid sa kuryente, bawasan daw yung paggamit ng aircon. Sa transport sector, meron din pong pinopropose or pinapayo na parang yung tungkol po sa nila, sa boundary po nila. At sa sektor din po ng agrikultura, meron din pong mga naibigay na payo. Kayo po sa sa sektor po ng pagbabangus, ano po yung maaari po nating gawin para makatulong tayo? Kasi 'di ba, sabi nga nila yung kakulangan ng supply po ng langis sa ating bansa ay makakaapekto po sa lahat, sa nakararami. So ano po yung maaari po nating gawin para sa sektor po ng pagbabangus? Somehow, makatulong po tayo dito po sa layunin po na ito na kapag nagsama-sama po tayo, magiging magkakaroon ito ng malaking impact sa ating bansa, Sir Aldo. Yeah, thank you, Ma'am Jess, for that question. No? The government should look into its fiscal policy, ano, kung paano ba tayo mag-generate ng or magle-lessen ng gastos in certain areas, and how can we focus more our budget into areas na talagang maapektuhan po nitong sigalot dyan sa no. In the agriculture sector, nakikita ko po na kailangan ang mga nagpro-produce po ng mga inputs po dyan such as the raw materials, feeds, fuels, para po sa ating mga alaga, hindi lang sa isda, no, pati sa manok o baboy. Kailangan tignan po nila yung stocks nila na we have enough in the next few weeks and months na tatakbo, no. Hindi ko naman sinasabing mag-panic buying or what, but they just need to look at their inventories na hindi po tayo magkukumahog na maubusan o mawalan in the future. It's just proper management, Ma'am Jazz, no, of our buffer stocks and inventories, not only fuel but yung raw materials, if and when they are affected with regards to the source. Kasi like for example, yung sa Ukraine may mga effects po yan sa raw materials po. Pero itong nangyayari ngayon, mainly fuel naman ang nagiging problema natin. So we just have to look for other options, no? Kasi may mga partners naman po tayo sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, na pwede naman mag-supply sa atin, although it might be more expensive compared to what we are getting from the Middle East, pero it's an option para di sabi ko nga mabawasan ang epekto po nitong mga itong gerang nangyayari. And ulitin ko,
sa agrikultura, yung pag-manage po ng ng buffer stocks po natin sa sa raw materials, and kailangan upuan po talaga ito na maging priority na bantayan ang presyo ng mga inputs and raw materials na hindi po talaga siya sisipa o talagang tataas. Kasi otherwise, sabi ko nga, magkakaroon tayo ng inflation, and ang unang matatamaan ay ang ating mga maliliit na kasama sa hanap buhay, mga maliliit nating mga kababayan. Dahil syempre kakarampot lang po ang budget ng mga yan, ano. So sila po ang talagang makakaramdam ng mga epekto po nitong nangyaring giyera sa Middle East.